Nagkaproblema kaagad itong San Miguel Beer dito sa bago nilang import. Itong si Benny Boatwright na sinabi natin ay kinuha nila para ipalit nga dito kay Ivan Aska. Ang dapat itong si Boatwright ay maglalaro na sa laban nilang San Miguel kontra dito sa TNT. Pero nagkasakit agad itong si Boatwright at hindi makapaglalaro. Kaya si Ivan Aska ulit ang gagamitin ng San Miguel Beer. So, yan ngayon ang problema dahil hindi pa nila alam kung kailan makare-recover dito si Benny Boatwright sa kanyang sakit. So, sa ngayon, medyo mabigat yan dahil makakaharap mamaya ng San Miguel itong TNT, ito si Ronde Hollis Jefferson. At nakita naman natin ang ganda ng pinakita niya dito kontra sa Blackwater. So, hindi rin natin matitiyak kung itong si Boatwright kapag naglaro na sa San Miguel Beer ay magiging 100%. So, yan ngayon ang pinoproblema nitong SMB. Kumuha nga ng bagong import, sakitin naman. So, tignan natin kung anong magiging sitwasyon ngayon dito. Ito San Miguel, nanalo nga sila kontra Ginebra pero ang baba ng output dito si Ivan Aska. Siguro, syempre, baka nawala na rin ng gana dahil alam niya, papalitan na siya. So, sa ngayon, tignan natin kung anong gagawin ng San Miguel Beer. At kung kailan talaga makapaglalaro ito si Benny Boatwright. At kung ito si Ivan Aska, ilang games pa dito. Dahil dito, masasabi natin na hindi ideal o hindi maganda yung sitwasyon ng SMB, lalo na at ang TNT ay merong momentum. So, abangan na lang natin kung anong gagawin ng SMB mamaya. At least, ang magandang balita dyan, dito na, nasa kanila na si Don Troliano na maganda pinakita doon sa unang game niya. Plus, of course, nakita natin, nagbalik na rin dito si Terence Romeo. Hindi pa natin natitiyak kung yung iba nilang injured players, katulad dito si Jeron Ting ay magbabalik na rin. At hopefully, para sa San Miguel Beer, aasahan mo na makababalik na yung mga nabanggit na players at yung kanilang bagong import na si Benny Boatwright ay eventually makapaglaro na rin. Samantala naman itong Barangay Ginebra ay hindi nadadali yung kanilang schedule. Pagkatapos matalo ng dalawang sunod, ang susunod naman nilang kalaban ngayon ay itong Meralco Bulls at nakita na natin kung paano maglaro yung import nito. At isa pa, ang susunod naman dyan ay ang TNT Tropang Giga. So, medyo mabigat talaga ang magiging schedule nitong Barangay Ginebra. At dahil dito, hindi na nakagugulat kung ito si Coach Tim Cone ay pumayag na kumuha o gumawa ng trade para mapalakas yung kanyang lineup. Sa ngayon kasi, hindi pa rin nila alam kung kukuha ng iba pang players depende sa magiging sitwasyon. Of course, may mga umiikot-ikot na balita na meron daw silang trade na gagawin. At ang tanong ay kung sino at ano ang kukunin nilang player na kapalit. Depende siguro yan sa magiging takbo ng konferensya. At of course, sinabi na ni Coach Tim Cone na hindi niya nagustuhan yung laro ng mga starters niya kontra dito sa SMB. So abangan natin kung alin ang pagbabago na pwedeng mangyari dito sa Barangay Ginebra. Ang maliwanag lang dito, gusto ni Coach Tim Cone na palakasin yung kanyang lineup at kumuha ng mga players na pwede niyang madependahan talaga. Sinabi rin ni Coach Tim Cone na sa ngayon of course, malaking bagay yung pagka-injure talaga ni Scottie Thompson. Nakita naman natin yung epekto kapag ito ay wala. Pero nung natalo sila sa San Miguel, ang dami ring injured. Wala nga si Fajardo ron. So kumbaga hindi excuse yung pagiging wala nitong si Scottie Thompson. Kaya abangan na lang natin kung ano magiging desisyon nitong Barangay Ginebra kung sino yung mga players na kukunin nila sa trade para lalong lumakas yung kanilang lineup ngayon. At syempre mapalitan na yung mga players na sa tingin ni Coach Tim Cone ay hindi nakatutulong dito sa kanyang lineup. Dahil sa ngayon, yan ang tinitignan talaga ni Coach Tim para masiguro na sila ay maging competitive dito sa Commissioner's Cup. Natalo na itong Magnolia Chicken Templados nitong Rain or Shine Elasto Painters. Pagkatapos mag-struggle sa umpisa nitong ROS ay nakabawi na. Unang-una, syempre nakakuha sila ng mahusay na import at ang laking factor talaga yung nandyan na itong si Kit Datu. Dito sa game na to kung saan tinalo nila itong Magnolia 113-110. Nakita natin kung gaano ka-importante yung outside shooting nito si Kit Datu. At yan ang dahilan kung bakit sila nanaig dito kontra sa Magnolia na bago nagsimula yung game na yon ay wala pang talo sa 7 laro. Actually, kung bibilangin natin yung games doon sa PBA on Tour at kasama itong nangyari dito sa PBA Commissioner's Cup, 18 straight games yan na pinanalo ng Magnolia. So matindi talaga yung ginawa nila at eventually of course matatapos din yung streak na yon. Pero maganda naman ang pakita ng Magnolia
Nagkataon lang talaga na okay ang nilalaro nitong ROS pagkatapos matalo ng sunod-sunod ng umpisa. At dahil dito magkakaroon na sila ng tsansa ngayon sigurong humabol dito sa team standings. Samantala naman, itong Magnolia kahit natalo, okay pa rin yung record nila. At madali naman siguro yan makababawi. Dahil syempre nakita na natin yung naging performance nila. Samantala naman, kinakailangan itong rain or shine. Ma-sustain nila yung mga panalo nila. Dahil syempre, ngayon nasa number 8 sila. Ibig sabihin kung mag-umpisa pa rin yung playoffs, twice to beat disadvantage ang koponan ni Coach Yeng Giao. Pero siguro hindi na nila iniisip yung twice to beat advantage dyan. Ang importante lang sa kanila ay makapasok sa playoffs. At ang isa pang maganda dyan, ang ganda ng nilaro nitong si Kid Datu para dito sa ROS. Samantala naman, masasabi din natin na fit yung bago nilang import. Sa panig naman itong Magnolia Chicken Templados, hindi naman masama yung nilaro nila. Nagkataon lang talaga na mas maganda sa ROS. Ito nga bang Blackwater Bossing ang isa doon sa mga teams na gustong bilhin nung mga bagong kumpanya na gustong sumali dito sa PBA. Siyempre, pagdating dun sa mga bagong teams, ang gusto ng mga fans ay mas madagdagan. Kasi nga siyempre, nakita na natin na itong for example, itong si Rashawn McCarthy at itong si Joseph Taha, yan ay mga unrestricted free agents. Dahil sila ay mga mahuhusay namang players yan. Alam natin doon sa mga nanonood ng mga games ng Terra Firma at Blackwater dati, nakita nyo naman na itong si Taha at itong si McCarthy ay mahusay na players. Pero dahil wala nga silang espasyo doon sa team, naging unrestricted free agents. Yan ay isang dahilan kung ba't ang gusto nga ng mga fans ay magkaroon ng maraming teams para yung iba ng mga players ay magkaroon ng chance na ipakita kung ano ang kaya nilang gawin. Pero hindi rin natin masisisi itong mga kumpanya kung ang gusto nila ay bumili na lamang ng isang kuponan. Kasi unang-una mas mura na bumili ka ng kuponan kaysa yung mag-start ka from scratch. Siyempre, kahit ano pa sabihin natin, at least may mga players na dyan sa Blackwater, Terra Firma at Northport na mapapakinabangan nila. Kasi kung idadaan nila sa isang dispersal draft, siyempre mga top players po proteksyonan yan ng mga kuponan nila. At walang matitira kung hindi yung mga bench players para dito sa mga bagong teams. Kaya yan ang dahilan kung ba't yung iba ang gusto na lamang ay bilhin, for example, itong Blackwater Bossing. Dahil at least meron niya mga players at draft picks na magagamit nila. So of course alam natin hindi lang naman yung Blackwater. Dati nang sinabi ng kanilang may-ari na si Diosel Docina nagka-problema sila sa finances. At yan ang dahilan kung ba't hindi sila sumari doon sa PBA 3-on-3. Kaya tignan natin kung itong ang Blackwater ay tuluyan na mabebenta sa ibang team. Shout out kay Edmond Espinosa, Ronald Barbosidad, Rico Ularte, Jordan Janry D. Malanta, Sid Maria. Binabati din natin si Romeo Conchada, Eddie Garcia, Jonald Palyari, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Donel Santiago, Jonel Alagon at Celino Valles family, Jason Mendoza, Edwin Carmona Jr., Dexter Domer, Dionisio Mercado, si Enju, Brian Andres, Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira, Jonah Villarosa, Ireneo Salangsang, RG Bueno at Dalina family, si Rico Olarte, Kagawad Katsakino Dukusin, Jordan at Janry D. Malanta at Sid Maria, at si OG, Len, Gio at Gia Santillana at Tagle family.